Magandang umaga po. Magandang tanghali na ba? Magandang hapon na po. At ang pag-usapan natin ay bakit kaya yung mga bobo o nagbubububuhan, yung mga kalaban kay Sara, ang pagwala ng mga argumento kagaya kay Romualdez. Pero paborito ko kasi si Isko ngayon eh. So tatawagin ko na lang ngayon si Kiko Pangilinan na Okik. Tawagin ko si Tito Soto na Utit. Utit Utos. At saka si Bam Aquino na Mab. Mab, Utit, Ukik. Saka si anong tawag na kay Tambaluslos? Tambi, Itamb. Itamtam. Bakit ba nagpakabobo kayo? Okay, bago yan, yan ang ating tatalakayin. Pero bago yan, nais muna nating titirahin ang ating mga habang nag-antete mga kwan. Papakita ko muna yung ating mga channel ID. Mga kababayan ko, mahal ko kayo lahat. Kaya bigyan ko kayo ng isang kaalaman. Memorize niyo po ito. At ito po ang magsasalba sa inyo sa kahit anong sitwasyon na kayo'y maiipit sa larangan ng batas. Kung minsan kayo'y mahuli ng pulis, ito magagamit ninyo. Kung minsan kayo may tatanggal sa trabaho, ito po magagamit ninyo. Kung minsan kayo ay maaaring mapaparusahan ng kung sino mang mga ahensya ng pamahalaan, ito'y magagamit nyo. Ano po ito? Ito po yung tinatawag na sagradong karapatang pantao na nakaukit sa pinakaunang batas ng ating konstitusyon sa Bill of Rights, kalipunan ng mga karapatang pantao na nagsasabi, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor shall any person be denied the equal protection of the law. Kung sa Tagalog pa, walang sinumang tao ang maaring matanggalan ng buhay, mapagkaitan ng kalayaan, at makumpiska ang kayamanan kung hindi dumaan sa proseso ng batas. At walang sinuman ang mapagkaitan ng patas na pagtingin ng batas. Yan po ang ating laging tandaan. Yan din po ang magpapaliwanag kung bakit sinasabi ng Supreme Court na dapat ibasura ang impeachment complaint laban kay Sara Duterte sapagkat hindi binigyan ng House of Representatives ng pagkakataon na makapagpaliwanag si Sara Duterte. Okay? Salamat po. Okay, ito naman, may station ID pa rin ako, may channel ID pa rin ako. Ito. Ito ba yun? Okay, ito tayo. Ito po yung aking channel ID. Tandaan nyo po ito. Ako po si Dr. Toto Tirador. O tawagin nyo akong Berteni Catalunya Kausing. Ako po ay nagtapos ng aking abogasiya bilang iskolar ng Maynila sa College of Law ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila noong March 2005. At kumuha ko ng bar exam noong September 2005 na isa sa pinakamahirap na eksaminasyon na nangyari sa bar exam history at ako'y nakapasa kagad. At kaming magkaklase, 8 kami nakapasa. Isang record yan sa panahon na yon. At ako rin po ay gumraduate bilang isang consistent na full scholar sa Mindanao State University, Marawi City noong 1988 sa kursong Bachelor of Science in Civil Engineering. Kaya ako po ay lisensyadong civil engineer din. Ako po ay nagkaroon ng karanasan bilang isang editor ng People's Journal Tonight sa loob ng 15 taon. At bago niyan, nagsimula po ako sa pagiging sports writer. Pagkatapos niyan, ako ay nagtuloy sa abogasiya. Ito po ang aking karanasan
at diyan ko nakukuha ang aking katalinuhan sa pagtingin ng mga issue sa batas at bayan. Kaya po tayo ay umiikot-ikot sa mga issue ng katarungan, katotohanan at bayan. Kaya samahan niyo po ako sa aking programa. Ay, di ka pala. Nais ko lang magiging isang honest na tao. Ako po ay nadisbar noong 2023. Sapagkat po, ang rason na ginamit ng Supreme Court, mali daw yun yung aking ginawa na pag-post sa Facebook ng reklamo na plunder na aking ginawa. At yun naman daw ay bawal daw kapag hindi pa naisampa sa ombudsman. Pero naisampa ko rin pagkatapos ng huling araw ng Enero 2019. Okay? Tara na, pakinggan niyo po ako. O, ito tayo ngayon. Napag-aralan ko po, alam mo kung saan humuhugot ito ng lakas o kapal ng mukha, ito si Tambaluslos. At kapal ng mukha din, ito si Mab. Kilala si Mab? At kapal na mukha rin, ito si Okik. At saka si Otit. Sino ito? Si Otit, si Tito Soto. Si Okik, Kiko, Pangilinan. Yung Mab, yan si Bam Aquino. At saka si Tambi. Tawagin lang si Tambi ni Itam. Kasi naalala ko si Isko eh. Natutuwa ako kay Isko. Giniba yung isang barangay hall na 4 stories eh. Sana ganun ang mga decisive, no? Ang kalaban niya lang sa pagiging magaling na mayor eh si Biko at saka si Benji. Sino Biko? Tatawin, pamangkin ni Utit. Si Biko Soto. Tapos si Benji Magalong. Yan lang so far mga 3 mayor ang pwede ko masabi na ipaglaban ko ng pukpukan. Yung iba hindi ko na isasama. So anyway, ang tanong lamang nito, bakit ganun? Kung umarte ito si Romualdez. Sabi niya daw, ipaglaban daw niya, wala daw karapatan. Buo ang kapangyarihan ng House of Representatives na hindi pwedeng makialam ang Supreme Court. Anong klase? Saan humungot ng to? Ito naman si Bam Aquino, ganun din. Palibasa mga amboy kayo, American boy, kaya ganun ang stand ninyo. Ito si Okek, graduate na abogado dito sa UP, malamang to takot ito magkano, pero matapang binabanatan niya. Sige pre, pag mangyari niyan, sa totoo lang, ako yung unang-una magsampa ng disbarment case na iyo para parehas na tayo disbarred. Ganon din si Tito. Hindi lang siya abogado kasi. Kaya anyway, gusto ko pakinggan ninyo si Tito Soto sa umpisa niya. I-post natin. Ito. Ito si Tito Soto. Trial should proceed. Last I checked, Senator Soto, there were only 2 affirmatives in the minority. What is happening as we speak? Well, we expect that the members listen to the different perspectives as far as the decision of the Supreme Court is concerned. At the outset, if you have not read the decision and you just merely hear that there is a so-called Supreme Court decision that the impeachment, articles of impeachment should be dismissed, or as far the emotion in the Senate might come up with a motion to dismiss it, then perhaps you might believe it. But if you read through the decision, and hopefully many members of the Senate would be able to read the 97-page decision,
there are a number of inconsistencies. There are a number of points, facts that obviously the decision was done without oral arguments, without consulting Congress, without consulting the legislative branch. So I expect that when the time comes that there is this motion to be filed, we will object and we will ask our colleagues to listen why we are objecting. Hindi. Ang problema lang dito, Soto, hindi mo naintindihan ang ginagawa mo. Mali po lahat ng sinasabi mo na ino-object mo. Uunahin natin, ang objection mo ay wala nang mai-impeach kung pagbigyan mo, kung hayaan na lang ang desisyon ng Supreme Court. Bakit? Ano bang desisyon ng Supreme Court na sinasabi mo na hindi? Ang sinasabi mo, dahil pinayagan ng Supreme Court na titingnan na dismissed at banned na at mag-operate ng 1-year ban kapag hindi sinampa, inirefer sa committee ang mga impeachment. Kasi ang katwiran ninyo, kahit sino na lang ay pwede magsampa ng mga siyam o di kaya mga bogus o mga fake news na mga reklamo na madaling madismiss. Mali po kayo, Tito Soto. Hindi po pwede mangyari yan. Alam niyo ba kung bakit? Una, sinasabi sa Constitution na ang pwedeng tanggapin lamang ay verified complaint for impeachment. Alam niyo ba ibig sabihin ng verified? Pagkatapos verified, ini-endorso pa ng kailangan ng congressman. Ang congressman na mapipirma sa endorsement ay kinukuha niya po ang obligasyon, ang responsibilidad na nabasa niya lahat at mayroong laman at mayroong merito ang kaso. Mayroong presumption of regularity ang ombudsman, sabi pa ni Attorney Ernesto Francisco, yung may-ari ng Francisco Doctrine. Si Attorney Francisco mismo nagsasabi na dahil sa inupuan ninyo ang reklamo at hindi na ito na-refer, kaya gagana ngayon ang bad faith at na-dismiss ang kaso. Pagka-dismiss, tatakbo na ngayon ang 1-year prescription. Okay? So ngayon, yan ang positioning mo na sabi mo magiging ano na daw, wala nang ma-impeach kasi ang gagawin lang, halimbawa si Pulong Duterte, Eden, kapatid ni Sara, sa 2026 February 6, unahan kayo ni Pulong, pagsasampa si Pulong ng kasong impeachment laban sa kanyang ate. Sa tingin mo ba naman ay matatanggap yon ng kahit siya mag-endorso? Sa tingin mo ba matatanggap yun kasi congressman siya? Titingnan pa rin yan kasi i-refer pa rin yan sa Senado. Titingnan mo ng verification yan. Dapat panahon na maglagay ang House of Representatives, bubuo sila ng team na tagatanggap ng lahat ng reklamo. Kagaya sa Supreme Court na ginawa ng ang aming staff na si Rosalino, nagsampa ng kaso sa Supreme Court ng petition, tinitingnan muna ng mga abogado ng Supreme Court. Kagaya ng dapat kayo dyan, mag-hire din kayo ng abogado na tagatingin kung may merito ang kaso, kung sufficient ba sa form and substance being the verified. Kasi pag verified, dapat sufficient sa form at saka substance. Anong ibig sabihin ng sufficient sa form and substance? Kailangan yung mga nagreklamo at nag-endorso na congressman ay manumpa na pwede sila makulong kung sila nagsisinungaling, na kung saan sasabihin nila na nabasa nila ng buong buo ang reklamong impeachment na sinasampa niya. Next ay na naunawaan niya ng buong buo mga nakasulat doon na nabasa niya. Sa kasunod, pangatlo ay na ang lahat na nakasulat doon ay personal niya na alam. Next ay yung hindi niya personal alam ay yun ay hango mula sa authentic na records. At ang kasunod niyan ay sasabihin niya, manumpa siya na iyan ay may merito at may laman at hindi po yan para pang dismiss na reklamo. Ganun po ang verification. Pwede kayo gagawa sa inyong rules sa House of Representatives at saka sa Senate
na kapag verification ganun ang ipanumpa ang salaysay ng isang nagsasampa ng reklamo na pwede siyang mabilanggo kung oras matagpuan na walang laman ang reklamo. Okay? Ganun lang ho kasimple ang sagot yan. O dadako tayo ngayon kay Bam Aquino. Pakinggan natin si Bam Aquino. Alam mo si Bam Aquino to, ang alam ko nito ano to siya? Tawag nito, summa cum laude dito, graduate. Ayan. Ang kanya naman na stand ay walang jurisdiction ng Supreme Court sa impeachment court. So ito naman, pakinggan natin siya. Throughout our history, no? Pagdating Yung sa bang US pwede ba natin bases, ihambing yun sa sa parang Chacha, sui generis? well, Yung mga class of its own din ng Senado na, di opo, ba? Yung principle na independent, ganun, pwede ba natin banggitin na pwedeng ganun din ang role ng Senado opo, dito? dalawang kataga. Unang-una, Oo. independent, no? May Tama. sarili kaming Oo. Oo. kapangyarihan Oo. and co-equal, no? Patas-patas lang po ang co-equal branch of government, Tama, no? tama. So ang naging posisyon ko po, ito naman shinare ko to sa mga kapwa senador at sa media. I-convene yung impeachment court at doon mag-decide, no? Convict, acquit, at yung iba maghahain ng dismissal. But you do it as the impeachment court, no? Yung iba naming kasama ho, ayaw nila na mag-convene na yung impeachment court. I-dismiss na outright. Kaya nga, yun Bukas, nga ang parang no? namumuo nga bukas. Opo. So gusto mo mag-convene, anyway, para ano lang, to either convict, di ba, or acquit. Pero siyempre, dadaan na yung proseso na mag-present muna ng mga ebidensya. Yung articles of impeachment o kaagad-agad gusto mo mag-convene and then kaagad may desisyon ng convict. Hindi Siyempre, pwede. papakinggan nga, Opo. di ba? But right now, So we'll go through the process, the entire process of talagang to try and decide ang Senado. because nagsimula O na. equal. O kaya nga. Okay, ito po yung point ko eh. Nagsimula na yung proseso eh. Nag-oath na nga yung mga tao, di ba? Nag-robe na nung sila. 19 Congress. Tama. Di ba? Oo. Nagsimula na. Gusto ko lang sabihin sa iyo, ma-educate kita, Mab. Kahit na nagsimula na, pag walang jurisdiction, automatic dismiss yan. Hindi mo maikatwiran na nagsimula na. Okay? Ganun lang ako kasimple. At nagbigay na ng summons. Mayroon ng reply, di ba? Dagdagan ko rin na hindi po kung mo nagbigay ng summons ay hindi na madidismiss. Yep. So nagsimula na yung proseso. Pag nagsimula na yung proseso, yung jurisdiction, it's acquired already. No, hindi. Mali ka. Ang pagsimula ay pinag-usapan pa muna ang motion to dismiss bago mo ma-acquire. At kung may nagsimula, may nagsampa ng motion to dismiss, mag-decision muna kayo kung may jurisdiction kayo kung wala. Kaya hindi po yun automatic, Mab. Ha, Mab? Hindi po yun automatic na nag-acquire na kagad jurisdiction ko nagsimula. Okay? I want to educate you. meaning nasa kamay na yan ng Senado. Yun yung Alright. posisyon ko po, no? Alright. Of course, with all due respect, iba yung posisyon ng Supreme Court. And there are times in our history, Sir Danny, na ang Senado nanindigan para sa kanyang independence. Tumindig sa kanyang sariling paa at nagsabi, Iba yung usapin ng impeachment court, hindi Senado ang impeachment court. Tandaan mo yan, kapag manumpa kayo bilang impeachment court, hindi na kayo Senado. Iba yung Senado. Ang co-equal branch ng Supreme Court ay yung Senado. At ang co-equal branch ng Supreme Court ay yung House of Congress, hindi yung prosecutors. Ha? Naintindihan ninyo? Oh. At hindi rin, ganun lang kasimple, pakinggan natin ulit. co-equal branch of government kami. Ito yung tingin naming Wala tama. nga at tanggalin na kita. Co-equal ka na co-equal, hindi nga co-equal eh. Ngayon, impeachment court kasi kayo, hindi kayo Senate. Pag nag-convert kayo pag nanumpa kayo, impeachment court kayo, iba yon. Yung HOR naman, House of Representatives, kapag umakto na sila i-prosecutor, hindi na sila House of Representatives. So wala na yung pagpantay-pantay ng rangko. Wala na. Ang House of Representatives, magiging prosecutor sila sa kung usapin na impeachment ang pag-usapan. At ang rangko nila mas mababa kaysa impeachment court. Pero kung House of Representatives at Senate ang pag-usapan, pantay lang. At
Supreme Court pag-usapan, pantay lang. Pero kung tatawagin mo kayo na prosecutors, mababa pa kayo sa impeachment court. Mas mataas ang impeachment court. Okay? Ngayon, ganito, saan ba nag-ugat yung argumento ni Tambi nga na wala daw kapangyarihan ang Supreme Court na makialam sa katrabaho ng Kongreso. Dapat daw exclusive solo ng kapangyarihan. At hindi daw dapat sila agawan, dapat sila lang may kapangyarihan. Saan ka ba nag-aral, Tambi? Sa UP o sa Amerika? O baka sa paaralan sa likod ng simbahan? PLS? Paaralan sa likod ng simbahan. O di kaya PLM? Paaralan sa likod ng Manila City Hall. Mali po yan I want to educate you. Sa Amerika lang po ang sinasabi na bawal ang Supreme Court makialam sa American Impeachment Court. Sa Impeachment Court na Senado ng Amerika, pag mag-convert sila sa Impeachment Court, hindi pwede makialam ang Supreme Court ng United States. Kasi lahat doon, politika na decision. Kaya hindi pwede makialam. Pati sa trabaho ng pag-impeach ng House of Representatives ng Amerika, hindi pwede makialam ang Supreme Court. Mamaya, sabihin ko sa inyo ang pagkakaiba. Unang pagkakaiba, sa Amerika po ay walang tinatawag na grave abuse of discretion na magkakaroon ng kapangyarihan ang Supreme Court ng Amerika kung may nag-abuso sa mga opisina ng pamahalaan. Sa Pilipinas naman, ang ating kapangyarihan ng ating judiciary or judikatura ay binigay ng Constitution at makikita yan sa Section 1, Article 8. Na nakalagay doon, judicial power is vested in the Supreme Court and in all other courts that may be created by law. And may pangalawang paragraph pa, may tinatawag na expanded jurisdiction. In case of the existence of grave abuse of discretion by any entity of the government, the Supreme Court has the jurisdiction to try and decide any issue out of the commission of an act of grave abuse of discretion. Meaning to say, it's possible na kahit political question ay kung may makakitaan na may grabing pag-abuso, the Supreme Court can decide if and only if there is a complainant. Kagaya kay sa impeachment natin ngayon, may complainant. Nagreklamo si Sara. Nagreklamo ang mga Mindanao lawyers. Kaya hindi niya pwede sabihin na hindi pwede makialam ang Supreme Court. Yan ang unang pagkakaiba. Ang pagkakaiba ng Pilipinas sa Amerika, yung Supreme Court nila walang kapangyarihan na makialam kung walang grave abuse of discretion ang korte. Pwede makialam. Kung ang political question, kinakonsidera, diniklara nila na ang impeachment sa Amerika ay pure political question. Hindi siya sui generis. Sa atin, sui generis Mistiso. May issue na politika at may issue na legal. Yan na sa atin. Kaya nakalagay doon sa atin, ang pangalawang pagkakaiba ay, sabi ko nga, sui generis na sa atin, ang sa kanila ay pure politics. Yan ang pangalawang pagkakaiba. Pangatlong pagkakaiba, ang decision ng Supreme Court ng Impeachment Court sa Pilipinas ay may kasamang pagbabawal na tumakbo, perpetual disqualification. Hindi na siya pwede makatakbo sa sunod na eleksyon. Yan ang Pilipinas. Ang Amerika, pwede ka pang tumakbo. Kung natanggal ka ngayon, kung tinanggal si Trump ngayon, pwede pa siyang tumakbo sa sunod na eleksyon. Yan ang Amerika.
Yan ang wala sa Pilipinas. Kaya ang Amerika kasi pure politics, hindi based on evidence. Although binabasihan din evidence, pero yung decision, political question. Bakit? Ang pagpili ng presidente ay tao bubuto. Kaya ayaw nila ibigay sa Supreme Court ang karapatang pumili kung sino ang presidente. Ha? Di ba? Oh. Ano pagkakaiba? Sa Pilipinas, ginawa natin ang konstitusyon na pwedeng makialam ang Supreme Court dahil binigyan natin ng kapangyarihan na makialam kung mayroong tinatawag na grabing abuso sa kanilang kapangyarihan na tinatawag yan na grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction. Naintindihan niyo ba yan? Mama Kino? O Mab? Si Okik? Naintindihan ba ni Okik yan? Abogado si Okik. Dapat maintindihan yan. Bakit iba-iba yung tinatayo niya ni Kiko Pangilinan? Abogado din si Martin Tambaluslos. Bakit iba-iba sinasabi niya? Baka sa American University siya nag-graduate ng pag-abogasiya. Kung sa American University, yes, I agree with you that the Supreme Court has no power over the U.S. impeachment court. Yan mga pagkakaiba. So nakita ninyo ang pagkakaiba? Pangalawa, ang impeachment rules sa Amerika ay walang tinatawag na 10-day session 10 session days. Wala. At walang pagbabawal kung ilang impeachment. Bahala ang US Senate gumawa ng kanilang batas. Kasi kung merong halimbawa, kung sa Amerika ay merong batas na panuntunan, pag sumobra sila dyan, may pwede na makialam ngayon ang Supreme Court ng US. Sa Pilipinas, may sukatan. Kailangan sa loob ng 10 araw na session days ay ikalendaryo mo na ang impeachment complaint na beripikado na sinampa. Kasi pag hindi mo kinalendaryo, boom! Grave abuse of discretion. Titinggahin. Kaya nga tiningga ng Supreme Court yung grave abuse of discretion ninyo, inupuan ninyo ang reklamo. Sino may kasalanan? Sana may trial na sana tayo ngayon. Sino may kasalanan? Alangan naman si Toto Kausing. Si Toto Tirador. Hindi. May kasalanan kayo, tambi. Gumawa kayo, pwede. Isa lang ang reklamong impeachment na kailangan. Gumawa pa kayo ng 4. Tapos sa atin, may specific, detalyadong utos ang ating konstitusyon. Pagdating sa impeachment. Sa Amerika, wala. Bahala yun ang House of Representatives at saka US Senate nila. Bahala sila doon. Sa atin, meron. Specific nakalagay sa ating konstitusyon na oras na masampa ang verified complaint for impeachment ay magbibilang ka na dapat hindi ka lalampas sa 10 session days ay dapat mailagay mo na sa order of business, ikalendaryo mo na ang impeachment complaint na yan. At pag makalendaryo na, bibigyan ka ngayon ng 3 araw na session days at iyan ay desisyonan, i-refer sa proper committee. Kasi kung di may refer, automatic, kagaya na dismiss. Pag dinismiss mo, tatakbo na ngayon ang pagbabawal. 1 year na pagbabawal. Kasi 2 bagay lamang ang pwede magharang sa 1 year sa bagong reklamo ay yung dismissal ng reklamo o kung hindi man ma-dismiss ay yung pagsampa ng pag-initiate, pag ni-refer na sa proper committee o di kaya sa Committee on Justice. So, naintindihan nyo na? Anong pagkakaiba? Yan po. Kaya huwag kayo magtralala dyan ha. Kayo lahat, kati mga taga-UP dyan na professor, lagi nyo in-argumento, walang karapatan ang Supreme Court ng Pilipinas. Wala po, iba po ang kinuha lang natin, nangopya lang tayo sa Amerika, pero hindi natin kinopya todo. Tandaan nyo yan. Nangungopya lang tayo ng impeachment doon.
Sa atin, mayroong perpetual disqualification. Sa kanila, walang perpetual disqualification. Kung may issue na gusto i-perpetual disqualification, ibang butuhan yan. Okay? Ako sa ngayon, may nagtatanong kung hindi na po ako pabor ngayon kasi wala ng panahon. Mag-meeting na sila, mag-session na sila para sa budget. Kulang pa yung panahon na para mag-usap sa budget tapos na nakawin ng budget. Yan ang problema. So, kung wala na tayong panahon ngayon, sino sisihin mo? Di sila, mag-kongreso. Kasi kung isang reklamo lang ang ginamit nila, after all, ang katotohanan ng buhay, kinopya lang nila yung pang-apat, kinopya lang nila doon sa nauna. Bakit hindi na lang nauna ginawa na para walang problema? Nakalimutan nata nila na panahon ni Erap nung na-impeach si Erap Eden. Nagsimula sa committee. Inendorso ni Congressman Heherson Alvarez at ni Congressman Ernesto Herrera. Ngayon, tumakbo sa committee. Ang issue, yung mga huweting na nangungulikta si Erap ng huweting sa lahat ng huweting lord sa buong Pilipinas. Pangalawang issue, yung pera sa SSS ay GSIS ay inutusan sila na bumili ng shares of stocks ng BW Resources. Pangatlong issue ay ano pang ibang issue? Yan ang pinaka-main na issue, dalawa. So ano nangyari? Pagkatapos nanalo ang impeachment na sinampa ni Chavit Singson, ay nagbutuhan sa committee, panalo. So ibig sabihin panalo ay madidirikado si Erap. Maraming kakampi si Erap na mga congressman pero madidelikado siya. Ngayon, pinasa ngayon sa kamay ng speaker. Ang speaker nung araw si Manuel Villar. So anong ginawa? Nagdelikado si Manuel Villar kasi isipin niya maraming mga delay-delay ang gagawin ng mga kakampi ni Erap. Anong ginawa niya? Pinasikreto niya, pinapirmahan ng at least 1/3. Kaya na-convert sa 1/3. Kung ganun din ang ginawa niyo kay Sara Duterte, wala na sanang problema. Kay Corona na impeachment, napirmahan din ng 1/3 kasi si Noynoy mismo nangampanya. Anong nangyari sa kampanya ni Noynoy? Ito yung mga makadilaw, ako makadilaw din ako kuminsan, pero ito po, isasabihin ko in fairness, kay Marcos, kay Duterte, kay Gloria, anong ginawa ni Noynoy sa panahon ni Corona impeachment? Napa-impeach siya si Corona. Yes! Ang akusasyon, salin na may mga deposito sa bangko. Anong nangyari? Tanggal si Corona, convicted. Pagkatapos niya mag-walk out, nagbuto-butuhan, convicted. Anong nangyari kasunod? Kinasuhan sa Sandigan Bayan si Corona. Anong nangyari? Panalo si Corona. Bakit? Napatunayan ng korte na yung pera na hindi na isama sa salin ay mga pinag-iipong pera nila ng mga anak niya. Kaya pala nila kitain. May negosyo pa sila. Kaya inabsuelto siya ng Sandigan Bayan. Ang kawawang Corona, naabsuelto. Namatay naman siya. Ang sama ng loob. Sakit ng loob ni Corona. Sama para sa mama. Boss ni Justice Maidas Marquez. Yun po ang nangyari. Ang bumuto nun para i-absuelto si Corona, si Miriam Defensor, si Bongbong Marcos, at saka si Joker Arroyo. Yung iba, may akusasyon na binigyan ni Noynoy Aquino na 50 million, bumuto ng convicted. So, kay Sara, 1/3 din, may get 1/3. Ibig sabihin, nakita na natin ang sitwasyon natin. Wala palang successful na reklamong impeachment kung hindi dadaan sa pirma ng 1/3 na congressman. Wala pang nanalong impeachment na nanggaling sa committee. Ngayon, pag ganon,
Ano mangyari niyan? So mali-mali pa rin kayo, Mr. Soto. Huwag kayo maniwala sa iyong pagsasabi na mahirap na ngayon magsampa ng totoong reklamong impeachment. Kasi pwede harangan na magsasampa ng si Pulong Duterte sa February 6 ng magic na reklamo laban kay Sara para maharangan na mga impeachment na iba. Hindi po. Hindi po. Dire-recommenda ko sa inyo, House of Representatives. Ikaw, Jenky Luistro, ikaw ang kasi Justice Committee ka. Hinihingi ko sa iyo na baguhin mo ang Committee on Impeachment Rules. Baguhin mo, hindi committee, yung rules ng impeachment. At ilagay mo dyan, pagtanggap ng reklamo, dapat meron kayong ini-employ na abogado. Siya muna titingin kung tatanggapin ang reklamo o hindi. Tatanggapin na meron kayong authority to refuse. Basta hindi yan verified. Ano ang pamamaraan para malaman mo kung verified? Malalaman mo yan sa pamamagitan, una, may tinatawag kami verification. Sa verification, kailangan nanumpa yung nagreklamo o di kayo yung congressman na nag-endorso. At nanumpa sila, kami handa makulong sa aming sasabihin kung kami mahuli na nagsisinungaling. At amin pong nabasa ng buong buo ang reklamong yan. Number 1. Number 2, at naunawaan namin ang mga lahat na nakasulat dyan. Number 3, at personal kong alam ang lahat ng mga nakasulat dyan. At ang ibang hindi personal kong alam ay hago yan sa malihitimong mga records. Number 5, at yan ay sinasampa ko hindi lang pangharas, hindi pang padismiss ng kaso, hindi pangharang, hindi magiging siyam na reklamo. Siyam, ibig sabihin, bogus. Ganun lang po ang pamamaraan niya. Kaya ba hindi pwedeng sinasabi ni Soto na madali na lang daw magpa-dismiss? Okay, kung titingnan mo, napapansin natin sa Constitution, napakahirap magpa-aproba ng impeachment pag dumaan sa committee ng House Committee on Justice. Pero, pag idinaan mo sa 1/3 na pirma, napakabilis. Grabe pa, mas mabilis pa sa alas 4, nandun na. Basta may 150 million kang ibibigay, mabilis pa sa alas 4. Yan naman ang katotohanan. Marami ng congressman umamin. So at least, tingnan natin bukas kung ano mangyari. Kasi bukas sila magbuto-butuhan. Kung kahit na hindi nila titingnan ang desisyon ng Supreme Court, may decision man sa Supreme Court o wala, sa kanilang motion for reconsideration, pwede pa rin mag-dismiss ang Senado sa rason na hindi pinag-uusapan sa House sa Korte, sa Supreme Court. Anong rason pwede magamit nila? Ito, yung hindi na pwede tumawid ang reklamong impeachment na sinampa sa lumang Senado, hindi na pwede makatawid sa bagong Senado. Kukuha kayo mga senador, si Jinggoy, kasi ikaw na pasimuno. Kumuha ka ng argumento dyan sa decision, sa sinulat sa concurring opinion ni Justice Inting at saka ni Justice Hernando. Yan ang parehong posisyon nila. Hindi na pwedeng tumawid ang impeachment. Yan na pwede nyo gamitin. Ano pa ibang pwedeng gamitin? May isa kong suggestion. Pwede nyo gamitin ang bagay na hindi sila sumagot sa inyo sa inyong requirement na magbibigay sila ng kanilang manifestation o resolution na tatanggapin pa rin ng 20th Congress ng House of Representatives ang reklamong impeachment. Hanggang ngayon, hindi pa sila nakapag-submit. Yan, bukas, pag hindi sila makapag-submit, automatic out. Pwedeng gamitin na dahilan yan. So nakita nyo kung gaano kakomplikado, hindi po galong kadali magsampa ng kaso. Imbes na yung kasong ito ay tatatama para makapagbigay ng hustisya, para malalaman nyo kung anong pangyayari, ay nawala. Binasura ito mismo nung nagsampa ng kaso. Kasi nag-invento sila marami pa ibang kaso.
Sa totoo lang, hindi nila mapatunayan na nagnakaw si Sarah kasi wala naman silang ebidensya. Anong ebidensya nila? Yung Mary Grace Piatos lang, Eden. Yung si Mary Grace Piatos, otorisado naman gumamit mga sundalo ni na intelligence officers ni Sara Duterte. Otorisado sila gumamit. May McDonald's pa. Ang wala lang ata doon yung si Jollibee, wala. O sino pa? Yung Chowking. Oh, yan ang mga wala. Pero otorisado sila na gumamit ng pangalan sapagkat critical and secret information ay hindi dapat inaalam kung sino. Ngayon, ang masasabi ko lang dyan, posible na binulsa ni Sarah. Pero posible rin na hindi niya nabulsa. Ngayon, sa gitna ng posible na nabulsa at posible na hindi nabulsa, ang killing ng batas ng ebidensya ay doon sa interpretasyon na absuelto. Kasi you cannot presume guilt. So, ano pa ang pag-usapan natin? Well, let's wait for tomorrow. Ano pang ibang pwede magamit? Alam ko mayroon pang isang sila pwede magamit. Ito pa. Tandaan nyo ito. Sino ba pumirma sa unang reklamo ng December 2? Sino ang congressman ang pumirma? Ang pumirma ay si Percival Sendanya. Sino naman pumirma sa pangalawang reklamo ng December 4 sa Makabayan Block? Si Congresswoman Franz Castro, Congresswoman Arlene Brosas, at saka si Congressman Raul Daniel Manuel. Sino naman pumirma sa pangatlo? Si Congressman Colada, Lex Colada, at saka si Congressman Gabriel Bordado ng Camarines Sur. Ngayon kung bakit ko binabanggit yan? Ha? Bakit ko binabanggit? Kasi po, magkakaroon na ng issue na forum shopping. Bakit forum shopping? Pumirma din pala sila sa pang-apat na reklamo. Nako, forum shopping, dismissed! So ngayon, pwedeng babaguhin yung konstitusyon natin na walang power ang Supreme Court sa impeachment. Dapat Supreme Court lang, dapat Senate lang tsaka House of Representatives. Okay? Hanggang dyan na lang po. Magandang hapon po sa lahat. Si Charlie Whiskey sa US about sa Constitution ay hindi po makialam ang Constitution. Nabasa ko na, research ko na po. Hindi pwede makialam ang Supreme Court kung patungkol sa impeachment. Pero kung ibang bagay patungkol sa Constitution, okay lang. Ben Recamador, bakit hindi pwede tumawid? Yun nga, ako nga ang sabi ko, wala pa hong batas na ginawa para pwedeng tumawid. Kasi babalik tayo sa tinatawag na due process right. No law shall be passed abridging the freedom of expression of speech and of the press. So kung walang batas na magtatanggal ng karapatan kay Sara na makakuha ng sweldo sa kabilang vice presidente, ay kailangan may batas na magkakaroon na pwedeng hawakan ng bagong Senado ang kaso. Walang batas. So hindi pwede. Kaya dalawang justice din ang nagsasabi niyan, Ben Reclamador. Si Justice Inting tsaka si Justice Hernando. Matibay ang kanilang argumento na hindi pwedeng tumawid. Si Helen Baguio, Charlie, basahin mo, mag-research ka sa AI. Makikita mo na bawal makialam ang Supreme Court sa impeachment ng kanila sa US. John Ryan Ruedas, verification. Yun sinasabi ko, verification yun. Verification. Si John Cabinben, bakit hindi sundin ang Constitution kung ano nakasulat? Dapat nga sinunod, hindi nila nasunod yun eh. Ang problema, hindi nila sinunod eh. Kaya, binasura ng Supreme Court. Kung sinunod nila yung utos na 10 session days, ay kalendaryo pag-usapan, wala na sana problema. Pero, kinalendaryo ka nila
ang kasunod na utos na dapat sa sunod na 3 araw, sa loob ng 3 araw, ay i-refer sa proper committee. Hindi nila ginawa. In-archive nila. Ang ibig sabihin ng archive, nilagay sa cabinet at hindi na pakialaman. So, deemed dismissed. So, John Ryan Ruedas. Pero damage has been done. Wala tayong magawa. Yan tawag namin na damnus absque injuria. Ang tawag dyan, ano yan Latin, damage without injury. Sino na gumawa ng damage? Ito isasayin nyo, suntokin yung mga congressmen. Bergie Piquero, Tambaluslos, Bugok, JJA, perpetual disqualification lang naman habol nila dyan. O tama, perpetual disqualification para hindi na pwede tumakbo. Unlike sa US, kahit na na-impeach ka, pwede ka pang tumakbo ng presidente. Kaya si Trump, kung na-impeach siya ngayon, pwede pa siyang tumakbo. Si Tetsuya Speed TV, bumagin na tapos Congress, ipalit. At wala sila kilala. Okay. June, hindi ko mabasa masyado At ipalit at sila na Bangkitores, Boom Kitores. John Ryan Ruedas. Walang perpetual disqualification sa Amerika. Tama po kayo. John Kabinbin. Yan ang mahirap sa mga abogado. Ang tama ay gagawing mali. Yun ang ginagawa nila. Binagawa nila mali. Akala nila tama yung ginagawa nila. Kasi ang ginawa nila, ang isa pa pala ang mali nila ganito. Hindi sila binigyan sa konstitusyon ng kapangyarihan mamili kung alin sa 4 ang unahin. Ang nakalagay, pag hindi nabigyan, dapat sundin nila ay FIFO. Ano yung FIFO, Eden? First in, first out. Ang first in na complaint, first out yan. So, wala silang, ang ginawa naman nila, yung pang-4 na reklamo, ang nilagay sa first order of business. At ang mga naunang reklamo ginawa nila nilagay sa last order of business. Anong klase mga talaga halata talaga ng mga baboy talaga. Ricis Arugar, Idol, ang Gaba, Dili, Busaba, Tanawa, si Erwin Tulpo, madadawit sa sabungero yung lukong yan. Glusam, Jonaldo, Sir, ikaw, hindi ka ba pabor sa impeachment? Hindi na. Wala nang kwenta yan. John Ryan Ruedas, tama, there is an explicit constitutional order. Hindi gaya ng sa Amerika. Okay. So, John Ryan Ruedas, oo, sa Walter versus Nixon sa US, nag-rule ang isi ng Amerika na hindi pwede makialam ang sa impeachment. Okay. Ganun lang kasimple. Andrea Guico, watching from Singapore. Ben Reclamador, kung merong grave abuse of discretion yan, grave abuse of discretion yan pong tamang termino. Sana yun na ang nilagay ng isip. Meron po, nakalagay po, kung nabasa nyo lang ang decision, meron po. Kung gusto nyo, i-post ko sa aking Facebook, i-download yung kopya ng decision ng Supreme Court. Ben Reclamador, kung meron, nabasa ko na po, Teachers Pet TV, di nila magets. Yan kasi, di pabor sa kanila, tama po kayo. Mas malinaw pang mata ko kaysa salamin. IB Valen, sige, Dr. Duterte, paliwanag nyo po ng maayos at alam naman namin na wala ka ng bias sa mga Duterte. Ay, titirahin natin yan kung may mapagkakamali. Kaya pinag-usapan lang natin yung sa impeachment at sa ICC, talagang papabor ako sa kanila dahil ang batas pabor sa kanila. Ganun lang ko kasimple. Judge Style TV, nung mga kampanya pa yan, sabi niya, hindi niya priority ang impeachment ng manalo ito. Ben Reclamador, yun lang, akala ko ba kinopya lang natin. Nangopya po tayo pero hindi naman kinopya ng tudo-tudo. Yan lang po ang problema sa atin sa Pilipinas. Kaya gaya-gaya, di naman makagaya. Yan ang nangyari sa Pilipinas. Nakakalungkot yan si Bam. Inendorso pa naman siya ng iglesia kasi nangako na susunod na sa batas. Pero ngayon,
Problema na pasensyahan nyo na kasi hindi niya alam ang ginagawa niya. Di ba? Sabi ng Panginoon, yung mga hindi nakakaalam, pasensyahan nyo kasi hindi nila alam. Ben Reclamador, sa Harvard yan si Tambi. Harvard pala, kaya pala. Magic Mikey, nakakabahala na yung ganyang mga senador na walang alam sa batas at hindi sumusunod sa batas. Hinalal ninyo eh. May tulpo pa, pero bakit tahimik si tulpo sa may kabra, nagsalita pa lang na itutuloy niya. So, bobo din yan. Bam, hindi na nakakasagot na sa HOR. Eladio Junior Socorro, Pinas tayo, dito tayo, koloni ng USF. Biro mo, ako nangopya naman ang Pilipinas sa Amerika, dapat kinopya na yung jury system. Naku, bakit di pa kinopya yung jury system para tao na maghusga, hindi yung mga judge? In the reality, not in the books. Jake Song 224, pumunta na lang sa US dito ka mag-senador. Wala, hindi tayo mananalo dyan. Wala kang makakilala sa atin. Berje Piquero, piling ni Soto, abogado siya hanggang sa Bulaga lang naman. Bulaga. Hanggang Apari, hanggang Hulo. Mula Apari, hanggang Hulo. Si Jed Style TV from Iligan City, emisyo ay IT grad. Wow, pareho ko palang emisyo 1 nito. Ako emisyo marami graduate. JJA, Marcel Harancel, may kuha ho ang natatanong ahensya na mag-verify niyan. Hindi po hindi po haka-haka ng mga bayarang bata ni Romualdez ang nagsasabi niyan. Jestel watching from Saipan, USA. Okay, si taga Iligan IIT pala siya pero andun siya sa Saipan. Okay, Michelle Rancel, dapat si Sarah din po ang mag-verify kung saan niya ang inaako sa Michelle ay walang obligasyon na magpakita kung hindi man lang nakalagay na sa nasa sakdal. Ang problema, mamamatay ng kanilang kaso. Sa 2026 na sila magsampa at tingnan natin. Alex Slansky, good afternoon, Doc. Michelle Rancel, hindi naman fake news yung torneang paglustay. Fake news pa yan sa ngayon, Michelle, kasi wala pa tayong alam kung totoo nga naglustay o hindi. Wala pa tayo, wala pang ebidensya po. Ben Reclamador, Michelle Rancel, nakakaiba lang talaga. Ang sa atin lang doon, hanggang suspetsa lang tayo. Pero malakas ang suspetsa. Mercy Narvasa Suzuki, sana ipagkaloob ng Diyos, mabalik ang titulo mo dahil magaling ka talaga, nasa tamang batas ka. Lagi lang tamang batas lang po. Rodi Rabi, Pastor, magandang umahapon. Mercy Narvasa Suzuki. Good afternoon po, Dr. Toto. Napanood ko po yung live mo para kay Kaufman. Tandaan mo po, mas matalino ka at si Attorney Harry Roque. Kaya nang hinayang ako sa nangyari sa inyo bilang isang abogado. Don't worry, that's faith given to me by God. Who am I to refuse the tragedy offered by God? John Ryan Ruedas, Mayor Magalong. Si Pastor Rodi Rabi. Sino pa? Si John Ryan Ruedas. Jurem, naimbag nga aldaw, mga kabsat ko. Berje Piquero, gabantay ko sa imong live, Dr. Toto. Ay, salamat kay pinabantay mo lagi. At hanggang dyan lang muna tayo ngayon. At sana magdasal tayo na maganda ang mangyari bukas. Kung ano man ang pangyari bukas, tanggapin natin. Ha? Kung kontra man sa inyo at ayaw nyo, tanggapin nyo kasi yan po ibigay ng Diyos. Okay? So, Jerry, tumatawag pamangking ko. Jerry Diaz, bawa na ho at ituloy ang impeachment. Mukhang malabo, no? Honestly speaking, malabo na po yan. Sabi pa ni Congresswoman Franz Castro, malabo pa sa pusit. Ayan. Ben Reclamador, Music Budget Channel, Ben Riquillo, ang sarap makinig na matatalinong tao, mabuhay ka, salamat po. At Charlie Whiskey, hindi sa impeachment sila nakikialam. It was unconsidered ang article of impeachment. Sige, sa inventory yung people. Okay? Gregorio Babaran, pinakamasipag na vice presidente. Helen Baguio, Juji SGF Bong, Charlie Whiskey, alarming ang ginawa ng Congress. They violated our constitution. Tama po kayo. Dapat inayos nila para may impeachment trial na sana tayo ngayon. John Gonzales, ayon sa 1987 Constitution,
Article 11 of impeachment proceeding, hindi kasali dito ang AC justices. Huwag ko maniwala dyan. Pag nilagay ang AC justices po, nakalagay po doon, kasali po siya sa Article 2, pwede siya mag-impeach. Nakalagay dyan ang Supreme Court justices. IB Belen, Congress Katoto, magkapantay na kayo ni Papa Hari ng pamantayan. Hindi naman. Hindi ko naman pinapakinggan si Hari, pero matalinong tao yun. Ganun lang ako simple. Magandang hapon po.